sa passage na to is, yun nga, we have to be aware o maging conscious na while we are serving na lagi tayong nakafocus on our eyes on God and not on other people. Because yun nga, may tendency talaga na ma-fall tayo into our sinful nature, katulad ni Mariam, yung parang inggit or something, na nakakapagdulot na hindi tayo nagiging aware na asin na pala yun. So kahit siya, tingnan mo, she's a prophet, tapos makita mo na she believed in God, but at the same time meron din siyang weaknesses, meron din siyang sin katulad sa atin. But that's not an excuse, kasi makita din natin dito about God na God is a holy God. He is not compromising. When you do something, He has to discipline you, not because He hates you or not because, yes, He gets upset. He gets upset because you did something wrong. Katulad dito, he gets angry, but not because He hates her or something, but because He loves her. Kasi hindi niya hahayaan, kasi katulad nga ng sabi niyo, they are the leader. Di ba if a ministry and then yung leader, sila yung nagkakaroon ng ganun, katulad nun, she speak behind Moses. Pangit yon. Kasi kapag ang leader na-destroy, paano na yung buong ministry? And God will not allow that. Kaya makita natin kung paano nag-intervene si God dito. Hindi niya tinake it lightly. Na He knows na of course He will forgive Miriam, but He has to discipline her, may consequences. So parang ganun din tayo. There are times na yes, God is merciful, God will forgive us, but there's always consequences. So it's like a lesson learned from me na before I do something or may sabihin ako ganyan, I have to really hard check, assess myself na ito ba'y nakaka-glorify kay God, o dahil ito na ay ego ko, o dahil personal desire ko na to, katulad siguro ni Miriam, he wants to be great, o bakit si Moses bakit siya lang, bakit kay Moses lang ganyan. I don't know, it doesn't mention there, but it's not good. So yun yung nakita ko din. But yun nga, makita din natin yung si God dito na we always say God is merciful, God is loving, God's gracious, but at the same time, He is holy. He will not tolerate anything na puput sa heart natin, and then eventually it will grow. Amen. Yeah, makita din talaga natin dito kung gaano tayo kamahal din ni God, na hindi niya hayaan na, kasi di ba kapag one sin, and then if hindi natin nakita yun, parang okay lang, and then mag-grow na siya into much bigger. So, yun lang yung nakita ko dito na parang it's a comfort or then sa atin na if we make mistake, we have to really go to God and assess ourselves and be humble. Katulad nung na-mention din ni Mrs. Mary, we have to humble ourselves. And always fix our eyes on God. Kasi ang bilis sa atin, kapag hindi tayo nakatingin kay God, ang bilis sa atin magkaroon jealousy, or yung isa pa yun sa 10 Commandments, hindi siya adultery, yung isa pa, I forgot. But yun lang. Thank you. Amen. COVID. Yeah. Okay. Amen. Thank you, Sis Rachel. Tama po yan. Ano po? Ang Panginoon Diyos, mahal tayo at hindi niya tayo hahayaang yung matulog tayo ng hindi natin nare-realize na lumalaki na pala or nagkasala na tayo. No? Talagang itatama tayo ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Ayaw niya tayong bumalik doon sa kasalanan muli. Ano po? Amen. Praise God sa iyo, Sister Rachel. Dumako tayo. Bumalik tayo kay Sister Alisa. Go ahead, Sisi. Sis, hindi ka namin marinig. Wala. Hello? Welcome back, Sisi Karen. Sis, hindi ko namin marinig. Ba't kaya? Wala pa rin. Sayang naman.
Gusto ko pa naman marinig yung insight ni Sister Alisa. Si baby nasa likod do. Wala pa rin sisi. Wala pa rin eh. Okay. Basta Sister Alisa ha, mamaya pag okay, salita ka lang, maririnig ka namin. So ngayon wala pa. Okay, babalikan kita mamaya. Okay? So, dumako tayo sa susunod. Sino po ang gusto mag-share? Sisi Jen? Sisi Kay? Hello po. Ayan, Sisi Jen. Go ahead, Sisi Jen. Dagdagan ko lang or more comment po para doon kay Sis Rachel. Ganon din po yung akin, yung point ni Sis Rachel. Sabi nga po, di ba, not people are anointed by God. Kaya nga, that's why hindi lahat are meant to be pastor wife. Kasi, kumbaga, parang, we are also made to build them up. Kumbaga, maging support nila. Kasi, and also, yung jealousy, yung gaya ng sabi ni Sis Rachel, kapag ang tinitignan natin is what we don't have, or yung attention na, oh, they have the attention, I want it too. Instead of recognizing na, oh, God created me to be in this position, to support them, to build them up. And also, we should always see na whatever we do, we should do it for Christ. Ayun po ang importante. Dapat hindi na, I think, it doesn't mean na the bigger responsibility, the more we are closer to God or the more important we are. Hindi po ganun yun. So kahit we are part of the church, everyone have their own contribution. Yeah. So ayun nga po, That's true. for the jealousy, yung bitterness, yung sabi nga ni Sis Mary, jealousy, mauuwi sa bitterness, mauuwi sa everything na po, tuloy-tuloy na yan. It's like a chain. Ang cute na anak mo, Sis Alisa, sorry. So, ayun po, if we have a leader and we have a pastor, let's support them, let's pray for them. Kasi they're only human po. At some point, they will trip. At some point po, alam niyo po yun, mapapagod sila. At some point, kaya wag po natin ipo-point out, may magawa po man silang something. Let's support them lovingly and point out kung ano po man yung pagkakamali, but they are anointed by God by end of the day. Kaya, let's just love them and support whatever we can po. Ayun lang, salamat. Amen, yes. Salamat po, Sisi Jen. Ano po, tama po yan. Ano po, talagang, even pastor ay talaga naman pong nangihina. No, katulad din po natin sila, ano po. Amen. Sino po yung nagtaas ng kamay? May nagtaas ng kamay kanina. Sisi Alisa, try mo mag-unmute. Kung gagana ngayon. Hindi pa rin sisi ko. Hindi pa rin. O, sige, tatawagin uli kita ha. So, Sister Kai, since siya ay kababalik lang, Sister Kai, gusto niyo po bang magbigay ng insight para po sa tinalakay natin ngayon? Sister Kai? Yes, go ahead Sister Kai. Ipakita ka po para makita ka ng mga kapatiran natin. Go ahead, open your cam, Sisi Kai. Nagtaas ka na ng kamay. Nakamute ka pa rin, Sisi. Ayan, naririnig ka na. Okay na. Okay. Ako naman ang insight ko dun about sa buhay ni Miriam. So ako kasi parang ang buong buhay ko nakaisip na lang sa mga bata. Baga, my focus is always for the kids. Parang even though Miriam is not parang hindi siya mom doon. Pero yung character niya doon, kung paano siya naging brave ba na protektahan niya yung kapatid niya, di ba? Kung paano siya naging yung pagiging brave niya, yun parang na-inspire ako kasi nga wait baby, I am talking to them. Okay. Ano ba, yung pagiging brave niya, tapos yung
ano ba yung sinulat ko dito? Yung pagiging influential leader niya din, di ba? Mhm. Parang, ano nga ba yun, siya yung, parang ano eh, bilang isang anak ng Diyos ba? Baga, yung, meron kasi akong reflection dito kanina yun, hindi sinulat. Ayun, yung baga, di ba, kung tutusin si Miriam, parang, syempre yung pagpuprotect niya sa kapatid niya, sobrang, di ba, parang kumbaga ano ba, paano ko ba, parang ano siya yung pagkatao niya, parang ordinaryong tao lang siya, di ba? Pero, ginamit siya ng Diyos para maging influential leader siya. Amen. Baga siya nga yung nag-lead sa mga tao, di ba? Tapos, yun nga yung pagiging brave niya as a sister. Parang, ano siya, baga, talagang yung care niya ba nandun, di ba? Parang, tapos yun, yun nga, yung pagiging ano niya rin, yun nga lang, syempre, bilang tayo Kristiyano din, marami tayong mga weaknesses din, di ba? Tapos, parang yun lang talaga nagpapakita na hindi tayo perfect, pero pag na-fall short naman tayo, alam natin na nakakakilala tayo kay Lord, alam natin na Yes. yung grace niya is more than that, di ba? Parang more than our mistake, parang alam natin na papatawarin niya tayo. Yes. So parang, yun nga, ano pa ba? Yun ang aking Amen. unawa ba? Praise God, si Kai. Opo, ano po, talagang tayo patatawarin ng ating Panginoon Diyos dahil Yeah. tayo ay kanyang mga anak. Ano po, mahal niya po tayo. Ano po, hindi niya po tayo hayaang matulog sa kasalanan. Amen. Salamat po, Sister Kai. Ano po, maraming salamat ano po sa inyong insight. Amen. Ayan. So, sino po ang ating Sister Alisa? Pwede ka pong andito pa ba si Sister Alisa natin? Ay, nawala po siya. Ano po? Ay, andito. Ayan pa, Sister Alisa. Ano po? Sabihin nyo lang po pagka okay na po kayo, ha? Sino pa pang gusto? Sister Mai, handa ka na po ba? Yes, okay. Yes. Sa akin, ang insights ko dito is kung paano siya nagmahal. She took care of Moses, di ba? Kaya nga dito, nung nagkaroon siya ng sakit, we can see here na dahil sa pag-aruga niya kay Moses, talagang nagdasal siya for her healing, di ba? And we know and we see na talaga prayer is very powerful. Gumaling si Miriam. And also, pagdating naman sa yung being a leader, God always siya ang pumipili gaya ng dito sa group natin, nandiyan sino mga pastors that they're being a leader, no? And they share their heart, they share all their words then para tayo ay matuto. Amen. Hindi may mga comparison yun kung minsan kung meron ding iba naman leaders sila but they parang they make it as a competition. They want to be victorious, ganon. Gusto nila na being a leader, ganon, laging sila yung nasa top. So ayaw ni God yan kaya kung minsan pinaparusahan tayo kung minsan
were being a leader na, tapos bigla kukunin niya yan sa'yo dahil yung humility mo is gone. That is the lesson over here. You have to stay humble, di ba? Dahil yun ang gusto ni God. Kailangan nandyan yung humility, and di tayo dapat masyadong mapagmataas. Just because you are in that position, kailangan as a leader, you have to be humble. Yun ang aking takeaway and insight sa ating lesson. Amen. Opo, tama po yan. Ano po, Sis May, no? Tama po yan talagang, kailangan po talaga natin maging mapagkumbaba, katulad ng mga nabanggit kanina, no po? Dahil kung ano man po yung meron tayo ngayon, maaari po yung mawala. Maaaring bawiin ng ating Panginoon Diyos. Amen po. Marami pong salamat, Sisi May. Sisi Kay, nakita Hello ko, po. nag-clap siya eh. Ayan, si Sisi Kay. Igsoon, may igsoon. Ano lang po, actually, I think the word po speaks for my cousin today kasi nga kaninang umaga we were talking about parang nagto-trauma dump siya sa akin, and she mentioned na ano daw kasi part siya ng worship team. She mentioned about leadership ng team nila, and I asked her why, what's going on. Tapos sabi niya nasasaktan daw siya kasi nga yung mga 5 minutes late, ganun, 10 minutes late sa worship, parang iba na yung ginagawa ng pastora nila. Nagpaparinig, yung nasa likod lang, yung nasa harapan lang, yung pinsan ko, tapos nagpaparinig sa likod and stuff. Yun yung first thought na na-struck sa akin. And then, para sa akin, we're all human, we're not perfect, we make mistakes, but you can't be, alam niyo yung, di ka pwede maging alagad ng Panginoon na mahilig ka mag-criticize, na wala kang humility, mataas yung pride mo, and wala kang forgiveness. Kasi 'di ba, yun na nga, sabi na you need to be humble. But the thing is about us humans, alam mo yung ang dami nang nagko-compliment sa'yo, ang dami nang nagpe-praise sa'yo dahil sa mga good things mo. Parang instead na this is all for the glory of God, nagiging all for the glory for yourself na, which is sobrang mali. Kasi yun na nga, you can't be a worshiper of God, but you can only worship yourself. Diba? Sa word naman ng malas mo si Alisa. Sana naman, with the word regarding sa lives natin. Okay lang po. With regards of responsibilities, sa akin po, like with married couple, I think it also speaks about your responsibility as a woman, as a wife, and your responsibility as a husband. Na you can't do anything actually. Kagaya na lang, it goes back to Genesis, 'di ba? Na sabi ni God na sigawan kita ng kasama mo sa buhay to help you out here sa garden. But at the same time, with the generation today, we can do things na ginagawa ng mga lalaki, but then again, in a married life, we can't do things na both, ano ba to? Parang nawala ko sa train of thoughts ko. Alam mo yun, yung binigyan ka ni God ng responsibility in life to be married as one with your wife. You can't, I'm so sorry, nawala ko sa train of thoughts ko. Pwede rin sumamaya, anuhin ko lang. Sorry po. It's okay, Sisi, it's okay. It's okay. But napakaganda po ng ng chiner ninyo, po, talagang ang bawat isa sa atin, lalaki, babae, may kanya-kanya tayong kakayanan. At may kanya-kanya tayong mga kahinaan. Hindi pa pwedeng yung kaya ng babae, kaya ng lalaki, at hindi rin pwedeng kaya ng lalaki, kaya naman lahat ng babae. Ang lalaki hindi pwedeng manganak. Ewan ko lang po yung mga lumalabas ngayon sa, sa balita na yung lalaki buntis. I don't know what the technology doing right now.
That's not normal though. So, marami pong salamat sa iyo, si Kay, ano po, at may igsuon. Dalawa na igsuon ko dito si Sister Mary Rose, yan, igsuon din yan. Diba? Tsaka si Pastor Ramel. Sige po, Sister Alisa, gumagana na po ang inyong mic ngayon. At next po si Sister Emily. Sister Alisa, kanina narinig ka namin. Unmute ka uli. Asan siya? Nag-type ba siya? Oh, be right back, sabi niya. Baka may nagpapalit ng diaper ni baby. Sige po, Chang Emily, ikaw po muna. Chang Emily? Hello po, Chang. Are you there? Parang nahihiya yata si Chang ngayon na. Si Karen, ikaw po muna. Si Chang Emily, hindi pa makapag-mute. Si Karen. Busy ka ba si Karen? Kababalik lang siguro niya. May bago tayo dito. Kanina si Sister Princess nawala na po. Baka po may pumasok. Sister Meryl, hello po. Huwag po kayo mahihiya, Sister Meryl, ha. Kung gusto niyo po mag-share ng insight, welcome po kayong mag-unmute to share your insights. Si Sister Mary Rose ko. Sister Mary Rose. Na-miss ko na yung boses ni Sister Mary Rose Sister Mary Rose. Sister Mary Rose. Huwag ka rin mahiya mag-unmute ha, Sisi ha. Welcome ka palagi. Okay ka lang po ba dyan, Sister Meryl Firaza. Ayan. Si Chang hindi makakapag-mute, ano? Chang, pag hindi na po makakapag-mute, tawagin ko po si Pastor Ramel. Ayan, nag-mute. Ayan, sige po, Chang. Pakita kayo, Chang. Pakita kayo, dali. Mamaya po muna. Sorry kasi yung mga bata. Sorry. Ay, okay lang po si Meryl. Ayan na po si Chang. At aalis muna po si Chong. Praise God po. Magandang Hi, Chang. Ingat po. pasok na po siya. Isang mapagpalang umaga po. Tanghali po sa inyo o hapon. Tunay nga po, ang gagaling niya po mga kapatid. Tunay nga po na Praise God. talagang kumikilos po ang Panginoon po sa inyo. Kaya praise God po, no, akin Praise lang po. Nag-choppy si Chang. Chang, choppy ka na po. Nag-freeze ka. Balik ka po uli. Sa Ayun, bumalik. Ay, buti po. Dito na ako. Ayan, sa ayan, bintana. bumalik. Ayan, sige. Okay na po. Okay na po. Okay, sis. Tunay nga po na sa bawat sa buhay po ni Miriam na naging, kung hindi niyo po talaga pala mababasa ang kasaysayan po, hindi niyo po malalaman na isa rin po siya isang propeta. Ano po. Kaya kailangan po talaga tayong magbasa upang malaman natin ay man po sa lalaki na kailangan na nga po, read your Bible, ano po. Tunay nga po, napaka po ni Miriam, siya po isang naging worshiper, naging leader po siya pong nangunguna sa mga pagtugtog, siya po siya yung naging leader ng kababaihan din po, Kaya, hindi po nawala, nainggit man po siya, pero tinuwid Yahweh. Sabi nga po, Yahweh po ang Diyos, Kaya tunay napaka, andun po ang kanyang pusong napakumbaba po sa Panginoon. Kaya nawala po ang kanyang po yung inggit, yung pong sa kanyang kapatid na tunay na siya po ay ang isa sa yung una nga pong nabasa ni Sis Mary yung sa ilog siya na ang kanyang kapatid ay hindi na hinayaan din po na hindi maging maayos, kaya tinawag po kanyang nanay, kaya ang buhay po ni Miriam ay isa rin po siya sa ginamit ng Panginoon na
nagpakumbaba nga po siya, wala ang pagsunod po talaga ang maganda po sa naging ano po ni Miriam dito sa kanyang buhay. Kaya bless God po sa buhay po ng mga kababaihan dahil ginagamit po ang kahit babae man po tayo, meron po tayong kakayanan upang maging leader din po. Yung sabi ni Sis Mary, yung mga asawa ng pastor, sila rin po ang tayo naman po ay andun din po yung mga kababaang loob po tayong 40 leader po tayo, ay andun na po yung pagmamataas, po. Andun isang leader po, andun na po talaga ang lahat, yung pagbaba, natin yung miyembro, po. Kaya yun lang po yung mga pagsunod po talaga, pakumbaba, yun po talaga ang atin pong sa pamuhay. Po mga kapatid, at yun lamang po. Salamat po. Amen. Thank you po, Cha, Emily. Kahit na po siya yung internet po, salamat po, no? Talagang pagpapakumbaba is must po para sa ating mga lingkod. Amen. So, Sister Alisa, makakapagsalita ka na po ba? Nandiyan ka na po ba, Sister Alisa natin? Sayang naman, si Alisa, po. Sige, tawagin na natin si Sister Karen. Sister Karen? Ay, baka nasa labas si Karen. Patatawarin kita, Sisi Karen, ha? Next week, babawi yan. Sige po, Pastor Ramel, ang concluder. Uningay shimasu. Salamat po, Pastor Ramel. Amen po, amen. Good afternoon po, good evening po sa Igsoon. Good evening po diha, no? Good evening po sa lahat at saka good morning sa mga kababayan kong nandito sa Pilipinas, no? So ito po, no, si Miriam the prophetess. Ito po ay dito po natin natunghayan ang iba't ibang yung iba't ibang niya, no? Paglalarawan sa buhay sa kwento niya sa Exodus, no? Kasi dito natin natunghayan ang tagumpay, ang victory. Dito rin ang tragedy. Di ba? Meron din tragedy. So, dito po, ang kanya pong kwento rito sa na nabasa natin ngayon, na nalaman natin ngayon, natutunan natin ngayon, no? Ito pa ay nagsisilbing dapat na magkaroon tayo ng refleksyon patungkol saan? Patungkol sa courage, patungkol sa leadership, at patungkol po sa nakakatakot na panganib ng pagkakaroon ng pride, no? The dangers of pride. The perilous dangers of pride. So, ito po si Prophetess Miriam, siya po ang patotoo, siya po ang testament, no? Siya yung patotoo, siya yung fact, siya yung ebidensya, no? Na maaring gamitin ng Diyos na kahit ang taong may mga flaws, no? That God can even use flawed people. At dito rin natin natunghayan, dito rin natin natutunan na kahit yung the most gifted na tao, the most revered or yung mga nire-respetong tao ay hindi po sila immune sa pagkakaroon ng spiritual downfall. Una po, no, unang point natin ang courageous protector, courageous protector siya, no? Courageous protector and prophetess siya. Yun ang tawag sa kanya, no? Unang lumabas o unang nakita natin si Miriam bilang bata. Wala pa siyang pangalan nun, di ba? Young girl pang tawag sa kanya, no? Yung nagbantay siya. Siguro, napakapalad ng nanay ni Miriam kasi maasahan si Miriam, eh. Di ba? Kung meron tayong anak na ganyan, ay naku, maasahan talaga. Parang ginhawa sa kanyang nanay. Kasi maasahan siya, isipin nyo, nagbantay siya sa ilog Nile, di ba? So dito po, dito natin makita na napakagaling niya, clever siya, well-witted, talagang napakabilis makakita ng ideya. Isipin mo, nung makita ang basket, uy, ako na lang maghanap ng yaya. Ganon, di ba? Napaka-clever, napaka-wise, no? So dito po, anong tawag dito? Ito po yung matotoo na meron siyang pananampalataya, meron siyang wisdom, clever siya na pagkababae, no? So, dito po makikita natin na gagamit talaga ang Diyos na yung mga kahit na maliliit na mga hakbang natin, gagamitin niya ng Diyos, eh. Magtatalaga na ang Diyos ng pamamaraan that even the small acts, no,
ay magiging bahagi yan para sa kanyang grand plan. Ang ganda ng ginawa ng Diyos sa sa mga Israelita no. Yung simple act ni Miriam noong bata pa siya, kahit na nag-intervene siya, ano na lang, yung nga maghanap na lang ako ng yaya, yung mga ganong ideya. So ibig sabihin ngayon no, kahit ngayon may apply natin yan, yung mga simple obedience natin, yung simple na pagsunod natin, simple sacrifices natin, hindi natin alam, kasama yan sa grand plan ng Diyos para sa church natin, para sa ministry natin, para sa fellowship natin, no? So, and then later on, naging nagkaroon siya ng posisyon, no? Bilang leader sa Israel. Kasi after nung pagtawid nila sa Red Sea, di ba? Doon siya nagtamburin di ba? After the miraculous crossing of the Red Sea, doon nagtamburin, naging siya, umawit siya. So, dito po, makikita natin na kinonsider talaga siyang prophetess, di ba? Doon binanggit the prophetess, no? At sa prophet Micah din, no? Sa kay Micah, inaroon din siya, nilista rin siya, binanggit din siya ni Micah, kasama ni Moses, kasama ni Aaron, bilang mga leader ng Israel, no? Para napinadala ng Diyos to guide the Israelite. Sa Micah chapter 6 verse 4 po natin yung mabasa. So dito po, makikita natin na ang buhay ni Miriam ay napaka-importante, no? Napaka-importante, meron siyang significant role sa plano ng Diyos para sa mga Israelita. Binigyan siya ng posisyon, binigyan siya ng spiritual authority, at binigyan siya ng pagiging isang leader mula pa nung umpisa, from the very beginning. Pero yun nga po, no, nagkaroon ng downfall. No? Downfall dahil sa pagkainggit at dahil rin sa pagmamataas, no? Kaya nga po, 'di ba, sabi, huwag nating i-compare kasi ang ating mga sarili. Kasi kung i-compare natin ang ating sarili sa iba, dalawa ang mangyayari. Kung yung pinagkumparahan natin sa ating sarili ay mas mataas sila, magkakaroon tayo ng inggit. Maiinggit tayo sa kanila. At kung superior naman tayo sa pinagkukumparahan natin, magiging proud naman tayo. Ay, mababa, mas magaling ako. Ganon. Kaya, let us not compare talaga. Mahirap yung mag-compare tayo. No? Lalo-lalo na kung mula sa pusong yung mga insights nyo kanina, tama po yun. No? Kasi, yun ang ang jealousy, it will lead us to bitterness. And then, pagka bitter na tayo, magiging rebellious na tayo. Ayaw na natin sumunod kasi nandun na yung pride. So dito po, no? Kaya nga ba't kaya naisip ni Miriam na si Moses lang ba ang inaanuhan ng Diyos? Di ba? So, di ba din? Although yung sinabi ni Sis Jan kanina na yung anointed, no, yung anointed, do not touch the anointed, tama po yun. Kasi si David din nung meron na siyang pagkakataong paslangin si Saul, hindi niya ginalaw because takot siya kasi anointed ni God. Pero sa 1 John chapter 4 verse 20 at saka 1 John chapter 4 verse 27, malalaman natin doon na lahat tayo anointed na, no? We have been anointed by the Holy One. Lahat tayo na nandito ngayon. Nung tinanggap natin si Kristo, na-anoint na po tayo. Ibinigay na sa atin ang Banal na Espiritu. So, no, dito po makikita natin, no, ito po itong paalala sa atin, isang malinaw na paalala sa atin na ang spiritual giftedness, kung yung meron tayong gift na natanggap sa Diyos, no? At yung kahit na yung mga nakaraan natin na naging faithful tayo, no? Hindi tayo immune sa pagkakaroon ng sa destructive power of pride and envy. Mahuhulog tayo doon. Hindi tayo immune, lahat tayo nagkakasala, no? Pero ang importante lang is nagpapatama tayo sa mga pagko-correct ng Diyos, no? Kahit nga si Pablo di ba? Anong sabi ni Pablo doon sa Romans, sa mga taga-Roma, no? Sabi niya, ang mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Pero yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun ang mga nagagawa ko. Ibig sabihin, kahit si Paul may struggle, no? And then sa sa Corinto, sa mga taga-Corinto, sinabi niya rin 'yan, no? Na makatatlong beses ko hiniling sa Diyos na alisin ang tinik sa aking laman, to the thorn of my flesh. Pero sabi ng Diyos, sapat na ang aking kabutihang my grace is sufficient enough. So ibig sabihin, kahit na yung mga malalim na sa pagkikipagrelasyon sa Diyos ay meron pa ring struggle na bit-bit, meron pa ring burden, meron pa ring ganon. Kahit si Pablo nga, yun ang example natin si Pablo.
Pero it doesn't mean na hayaan nating mapalayo tayo sa Diyos, no? Dito rin makikita natin yung legacy of grace ng Diyos, no? Kasi even in her downfall, no, makikita natin na ang biyaya ng Diyos, ang grace ng Diyos ay evident. At dito rin na nasabi rin ni Pastora kanina, napakaganda ng pagkapaliwanag ni Pastora, si Moses, ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid ay nandun, hindi niya sinumbatan. Wala no? Wala. Siya pa nanalangin pa siya, oh God, please heal her. No? Amen. Please heal her, Amen. sabi niya. So, andun yung malasakit niya, no? So, dito po makita natin na gumaling si Miriam. Pero ito po, no, yung 7 days na quarantine, 7 days na separation, period of separation at ang purification, yun po yung tinatawag na disciplinary action. Yeah. Hindi po Disciplinary hindi po action. may 7 days purification na ginawa, no? Hindi ibig sabihin nagkasala ka ngayon ay Yeah. mamaya tatayo ka na. Hindi, kasi hindi kailangan talaga matuto ka. Magkaroon ka muna ng disiplina talaga, no? Yun, 7 days. Ito yung paglalarawan sa atin na meron talagang period of separation, meron talagang period of purification. So ito po, ang kwento po ni Miriam, bakit kaya nananatili siya sa Biblia? No? Bakit kaya hanggang ngayon nababasa pa rin natin? Hindi maganda yung ending ni no? Kung tutusin, pero bakit kaya nandun pa rin? Nababasa pa rin natin, no? Nanatili ang kanyang kwento hindi para parusahan siya or hindi para husgahan siya. Nanatili ang kanyang kwento upang turuan tayo ng mga future generation at ang mga sumusunod pa sa atin, ang mga sunod pang generation sa atin, turuan tayo na talagang seryoso ang Diyos pagdating sa kasalanan. Na seryoso ang Diyos pagdating sa consequences ng kasalanan. Nabanggit na rin kanina ni Sister Kay, the consequences of sin, the consequences of pride, no? The consequences of rebellion, kasi nagre-rebel din no? So talagang seryoso ang Diyos na kahit na yung mga mahal niya ay talagang didisiplinahin niya. Sabi nga ni Sister Rachel kanina, it doesn't mean hindi tayo mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo dinidisiplina. Kasi nais niya makorek tayo. Nais niya na bumalik tayo agad sa Kanya, hindi tayo mahulog doon sa pagkakasala. So, her story remains in the Bible so that future generations, no, ay maturuan patungkol sa nakakamanghang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapatawad at sa Kanyang biyaya. No? And there is grace kapag lumapit lang talaga tayo. So dito po, ang buhay po ni Miriam ay iba't ibang paglalarawan ng courage, failure, divine anointing, na kahit nga divine anointed ka ay maaari ka pa rin magkaroon ng spiritual downfall, no? Si Miriam kasi ay isa sa mga babae na talagang God used mightily, ginamit talaga siya ng Diyos, no? Pero ito po, ang kwento din po, kahit na ginamit siya mightily ng Diyos, no? Ipinakita din niya sa atin kung ano ang kahihinatnan ng pagkakaroon ng pride, no? So, ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang biyaya ng Diyos ay mas dakila pa kaysa sa ating mga kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay mas malaki. It is greater than our sin, no? Na kahit na ang ating pinaka grabe or pinaka malubhang pagkakamali, pinaka worst sin natin, grabe ang pagpapatawad ng Diyos. Handa niya tayong tanggapin kapag tayo ay bumalik sa Kanya. God can still show His mercy. God can still redeem our past stories. Maaari niyang baguhin. Hindi na mababago yung ating nakaraan, pero maaring magkaroon ng pagbabago ang ating ngayon at ang ating bukas. Why? Sapagkat nakikipag-isa na tayo sa Diyos. The past is our teacher. No? Doon tinuturuan tayo. Hindi na mauulit yun ando na yun Pero may layunin ng Diyos kung bakit tayo dumaan doon, upang tayo ay matuto. At upang meron tayong may testimony na ganun ako dati, no? Mataray noon, ngayon gumagabay. Amen? So yun lang po, marami pong salamat. To God be all the glory.
Marami po salamat. Amen. Salamat po, Pastor Ramel. Ano po, talagang lahat po talaga ay binabago ng ating Panginoong Diyos. Hello po, Sister Eileen. Hello po, good morning there in Philippines. Salamat po sa napakagandang concluder. Ano po, si Sister Alisa still here, ano po? Ayan, umalis na po si Sister Karen, ano po? So, meron po ako request kay Pastora Jolie, no po, since concluder po natin si Pastor Ramel. Today is Pastora Jolie, po pwede po kayo po maging ano bang tawag dito? Benediction po. Kayo po ang mag-benediction. Hello. Thank you po, Pastora Jolie. Ang closing prayer po natin ay, sino po ang naatasan na closing prayer? Sister Kai. Sister Kai, ikaw palang closing prayer, Sister Kai. Okay, salamat po. Sige po, tayo po'y manalangin na. Closing prayer na, sis. Opo, Sisi. Let us pray, mga kapatid. Pray po. Dear Lord, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagtitipon-tipon po namin ngayon, Lord. Lord, maraming salamat sa buhay ni Miriam, Panginoon, na pinakita niyo po sa amin, Lord, ngayon na pinaalala niyo po sa amin, Panginoon, kung paano po ginamit yung buhay niya, Lord. At natutunan po rin namin, Panginoon, na kahit na we're just an ordinary person, Lord, kaya mo gamitin ito, Panginoon, to extraordinary na pamamaraan, Lord. Lord, tulungan niyo din po kami, Lord, na maging katulad ni Miriam, Lord, na maging matapang, Lord, yung matatag, Panginoon, na siya yung protect sa kanyang kapatid, Lord. At tulungan niyo po rin kami, Panginoon, na maging woman of worship, Lord, na nagbibigay ng kasiyahan at faith, Panginoon, sa bahay-bahay po namin, Lord. At Lord, patuloy niyo po, Lord, na ingatan yung mga puso namin, Lord. Guard our hearts, Lord, from any jealousy, Panginoon, and pagkukompare, Panginoon, and comparison, Lord. Bagkus, Lord, tulungan niyo po kami, Lord, at i-remind niyo po kami lagi kung ano yung unique na calling namin, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, sa bawat isa, Lord. At Lord God, I know na when we fail, Panginoon, alam ko na nandyan kayo, Lord, palagi para sa amin, Panginoon. And thank you, because ang mercy mo, Panginoon, is greater than our mistakes, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging pagkumbaba, Lord. Help us, Lord, Panginoon, also to extend, Panginoon, that same grace, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin, Panginoon, para sa aming mga pamilya, sa mga taong na-encounter namin, Panginoon. At patuloy, Lord, na gamitin niyo po kami, Panginoon, sa ilalagay niyo kami sa ikatitiis niyo po, Lord. Maraming salamat po, Lord. We entrusted everything to you, Lord. And we thank you, Lord God, for this time that we spent together, Panginoon. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastora Jolie. Si Pastora Jolie po. Benediction po. From Pastora Jolie. Pastora Jolie, okay ka lang po ba mag-benediction or busy ka na po? Sige po. Ayan. Sige po. Ngayon tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Hindi lang dahil natapos yung gawain na to, na Panginoon, na naggulay kami ng iyong salita, kundi pa naman ang iyong salita ay magsilbing baon po namin, Lord God, sa mga natututunan po namin, Lord.
yung mga bagay na dapat namin gawin at yung mga bagay na hindi dapat gawin. Patuloy mo kaming tinuturuan, Lord. At nagpapasalamat po kami sa buhay po ng bawat isa, Lord, dito sa Pinas, sa ibang dako ng US na mga kapatid namin sa Canada. Salamat po sa kanila pong buhay, Lord. Ito hindi namin ginawa para sa tao, kundi ito ginawa namin para sa iyo. Karangalan para sa iyo, Panginoon. At kapurihan at kalwalatian ay tanging sa iyo lang, Panginoon. Kaya salamat po ng marami sa mga pagkakataong pinagkakaloob mo po sa amin, Lord, upang patuloy kaming makapagbulay ng iyong salita, Panginoon, upang kami lalong lumago, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat sa presensya mo po, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu. Salamat sa pagsama mo po sa amin. Hindi lang ngayon, Lord, sa araw-araw na pamumuhay po namin, lagi ka namin kasama. Kaya salamat, Lord. Minsan pa, amin pong tinatanggap ang iyong basbas, ang iyong bendisyon, ang iyong proteksyon, ang siyang muling sa amin ngayon at kailan-kailan pa man, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Salamat po at God bless us all Salamat po. po, Thank you Pastora po. Jolie. Amen. Salamat din po, Pastor Ramel. At maraming salamat po sa mga nagpaunlak ng imbitasyon ng ating Panginoon Diyos. No po, si Lord po ang nag-imbita sa inyo dito. Sister Mary, salamat po. Sister Kai, salamat din sa iyong pagbabalik. At Sister Eileen, salamat din po sa lahat. Sister Jenny, Thank you, Sister Dad. Mary Rose, Sister Rachel, Thank you po. Sister Maymay, Thank you. Bye-bye. Pastor Ramel, Bye-bye Sister po, Kay, Jen, Sister Kay, Sister Kay, Igsoon, sa lahat. bye-bye. Sister Mary Rose, Guys, bye-bye. Alisa, sa inyo po lahat. Sister Alisa, next week God bless po. God bless, bye-bye.